Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, maraming videos ngayon sa YouTube ang nagsasabing makakakuha na kayo ng 1,500 piso kada buwan mula sa gobyerno at ipapamahagi na raw ito ngayong taon. Pero mga minamahal kong lolo at lola, kailangan nating pag-usapan ang katotohanan dahil ayokong kayo ay umasa sa pera na hindi pa naman sigurado. Alam ko po na mahirap ang buhay ngayon, tumataas ang presyo ng bigas, ng gamot, ng kuryente at ng lahat ng pangangailangan. Kaya nakakainis talaga kapag may nakikita tayong mga balita na nagbibigay ng pag-asa pero hindi naman totoo o kaya naman ay hindi pa sigurado. Kaya ngayong araw na ito uupo tayo dito parang magkaibigan lang at pag-uusapan natin ng masinsinan kung ano ba talaga ang totoo tungkol sa Universal Social Pension. Magkano ba talaga ang matatanggap ninyo ngayon? At ano ang mga susunod na hakbang para makakuha ng tulong mula sa gobyerno? Hindi ako magsisinungaling sa inyo, sasabihin ko lang ang totoo dahil deserve ninyo malaman kung ano talaga ang kalagayan ng mga benepisyo para sa ating mga seniors. Una sa lahat, mga lolo at lola, gusto kong maging totoo sa inyo. Ngayon pa lamang, wala pong 1,500 piso monthly pension na ibinibigay sa lahat ng seniors. Ang nakikita ninyong mga videos na nagsasabing ipapamahagi na ito ngayong 2025, hindi pa po iyon totoo. Ito ay isang panukalang batas lamang na hinain ni Senator Risa Hontiveros noong Agosto 2025 na tinatawag na Senate Bill No. 215 o ang Lingap para kay Lolo at Lola Act. Ibig sabihin, hinain pa lang ito sa Senado, pinag-uusapan pa lang ng mga senador at hindi pa ito naging batas. Wala pang petsa kung kailan ito ipapasa o kung ipapasa man ito. Kaya mga lolo at lola, huwag muna kayong mag-expect na may dadating na 1,500 piso sa mga susunod na buwan dahil malamang ay matagal pa ang proseso nito. Ngayon ang tanong ninyo siguro ay, bakit ang daming videos na nagsasabing meron na? Ang totoo po, maraming content creators sa YouTube ang gumagawa ng mga misleading na titles at thumbnails para lang mapanood ang kanilang videos. Ginagamit nila ang mukha ng presidente, nilalagyan ng maraming pera ang thumbnail at sinasabing ipapamahagi na raw bago ang eleksyon o sa loob ng ilang buwan. Pero kapag pinanood ninyo ang buong video, makikita ninyo na speculation lang pala ang lahat o kaya naman ay tungkol sa mga panukalang batas na hindi pa naman naipapasa. Ang dahilan kung bakit sila gumagawa ng ganito ay para kumita sa YouTube ads. Mas maraming views, mas maraming pera para sa kanila. Pero ang kawawa ay kayo dahil umasa kayo sa balita na hindi naman totoo. Ngayon, para malaman ninyo kung ano talaga ang matatanggap ninyo ngayon, pag-usapan natin isa-isa ang kasalukuyang mga programa ng gobyerno para sa ating mga seniors. Una, may tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens o SOCPEN na pinapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito po ay nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan, hindi 1,500 piso. At hindi po ito para sa lahat ng seniors, para lamang po ito sa mga indigent seniors, ibig sabihin sa mga walang regular na kita, walang pension mula sa SSS o GSIS at walang sapat na pamilyang tumutulong sa kanila financially. Kung kayo ay kasama sa listahan ng indigent seniors sa inyong barangay at nakakuha na kayo ng social pension dati, ito po ay patuloy na ibibigay sa inyo. Ang 1,000 piso na ito ay binibigay kada quarter. Ibig sabihin, 3,000 piso every 3 months. At inilalabas ito sa pamamagitan ng mga designated payout venues sa bawat barangay o munisipalidad. Ngayon, mayroon din pong ibang bills na pending sa Kongreso bukod sa 1,500 piso proposal ni Senator Hontiveros.
May House Bill number 14 na raan at 23 na naipasa na sa House of Representatives noong Mayo 2024 pero nakatigil pa rin sa Senate. Ang bill na ito ay nagpropose na magbigay ng 500 piso buwan-buwan sa lahat ng seniors na 60 hanggang 69 na taong gulang at 1,000 piso buwan-buwan sa lahat ng seniors na 70 taong gulang, old and above, habang pinapanatili ang existing 1,000 piso buwanan para sa mga indigent seniors. May iba't ibang versions ng Universal Social Pension Bills at lahat sila ay naghihintay pa ng approval sa Senado. Ang problema ay maraming senators ang nag-aalangan dahil sa presyong babayaran ng gobyerno. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, ang Universal Social Pension ay magkakahalaga ng mga 88.2 bilyon piso bawat taon kung ibibigay sa lahat ng seniors at ito ay isang malaking gastos para sa national budget. Kaya mga lolo at lola, ang realidad ay ganito. Ngayon, kung kayo ay hindi indigent, kung kayo ay may pensyon na mula sa SSS o GSIS, o kung kayo ay may anak na tumutulong sa inyo financially, hindi kayo makakakuha ng social pension mula sa DSWD. Ang mga nakakakuha lang ngayon ay ang mga indigent seniors na nakapasa sa assessment ng DSWD at nakaregister na sa programa. Kung gusto ninyong malaman kung qualified kayo, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay at magtanong sa kanilang social welfare officer. Sila ang mag-a-assess kung kayo ay kwalipikado based sa inyong income, living situation at family support. Huwag kayong mahiya na magtanong dahil ito ay karapatan ninyo at mas mabuti na malaman ninyo kung entitled kayo kaysa umasa sa wala. Kahit wala pang 1,500 piso universal pension, maraming benepisyo ang available na ngayon para sa ating mga seniors na hindi ninyo alam o nakakalimutan ninyong gamitin. Una, kung kayo ay may SSS pension, ang average monthly pension ngayon ay umabot na sa mga 5,000 hanggang 10,000 piso, depende sa inyong kontribusyon noong kayo ay nagtatrabaho pa. Kung kayo ay hindi pa nag-a-apply ng SSS pension at 60 taong gulang na kayo, pumunta na sa nearest SSS branch at mag-apply. Ang requirements ay simple lang: birth certificate, valid ID, SSS number, at filled-up application form. Ang processing time ay mga 2 hanggang 3 buwan, kaya mas maaga kayong mag-apply, mas maaga kayong makakakuha ng pera. Para naman sa mga dating government employees, ang GSIS pension ay medyo mas mataas, ranging from 8,000 piso to 20,000 piso per month, depende sa inyong posisyon at years of service. Kung kayo ay qualified para sa GSIS pension, dapat kayong kumuha rin ng GSIS e-card na pwede ninyong gamitin para sa discounts at cash advances. Ang maganda sa GSIS, meron silang GSIS Cares Program na nagbibigay ng additional assistance tulad ng emergency loans at medical reimbursements para sa mga retirees na may medical emergencies. Pero kailangan ninyo munang mag-register sa programa at mag-submit ng medical documents. Pangalawa, ang 20% senior citizen discount ay isa sa pinakamalaking benepisyo na meron kayo pero hindi nyo madalas ginagamit. Ito ay applicable sa lahat ng establishments, grocery stores, pharmacies, restaurants, hotels, transportation, at utility bills. Ang problema, maraming seniors ang nahihiya o nakakalimutan na ipakita ang kanilang senior citizen ID. Mga lolo at lola, huwag kayong mahiya, ito ay batas. Republic Act No. 1994 o ang Expanded Senior Citizens Act ay nagsasabing lahat ng business establishments ay required na magbigay ng 20% discount sa seniors sa lahat ng goods at services. Kaya tuwing bibili kayo ng gamot na nagkakahalaga ng 1,000 piso, ang babayaran ninyo ay 800 piso lang.
Sa loob ng isang taon, ang maiipon ninyo mula sa discount na ito ay maaaring umabot sa libu-libong piso. Pangatlo, meron din kayong VAT exemption sa purchases. Ibig sabihin, maliban sa 20% discount, exempt pa kayo sa 12% VAT sa unang 1,300 piso worth of purchases kada linggo sa mga participating establishments. Pero ang problema dito ay hindi lahat ng tindahan ay aware sa VAT exemption na ito. Kaya kailangan ninyong i-explain at ipakita ang inyong senior citizen ID at sales invoice. Ang kombinasyon ng 20% discount at VAT exemption ay malaking tulong talaga sa inyong budget, kaya make sure na ginagamit ninyo ito tuwing bibili kayo ng gamot, grocery items o anumang pangangailangan. Pang-apat, ang PhilHealth benefits ay para rin sa seniors, lalo na kung kayo ay may sakit o nangangailangan ng hospitalization. Kung kayo ay indigent senior, automatic na kayo ay covered ng PhilHealth under the DSWD-sponsored program. Ibig sabihin, libre ang inyong PhilHealth contribution at meron kayong coverage hanggang 100,000 piso per year para sa mga medical expenses. Ang problema lang ay maraming seniors ang hindi nag-activate ng kanilang PhilHealth number o hindi alam kung paano gamitin. Kaya pumunta sa nearest PhilHealth office, dalhin ang inyong senior citizen ID at valid ID at magparehistro. Kapag nag-check-in kayo sa ospital, make sure na sinasabi ninyo na may PhilHealth kayo para ma-deduct agad ang coverage at hindi kayo mapabayad ng full amount. Panglima, ang transportation discount. Kung kayo ay naglalakbay gamit ang bus, jeep, UV Express o train, entitled kayo ng 20% discount sa fare. Ang problema lang, hindi lahat ng drivers at conductors ay nagbibigay nito dahil kulang sa awareness o sadyang ayaw nilang magbigay. Kaya mga lolo at lola, dapat assertive kayo. Ipakita ninyo ang inyong senior citizen ID at sabihin na gusto ninyong gamitin ang inyong discount. Kung tumangging magbigay ang driver o conductor, kunin ninyo ang plate number o body number ng vehicle at i-report sa LTFRB. May hotline ang LTFRB na 1,342 kung saan kayo pwedeng mag-report ng mga violations. Una sa lahat, mga lolo at lola, huwag kayong maniwala sa mga videos o Facebook posts na nagsasabing may instant payout na o may claiming schedule na para sa Universal Social Pension. Lahat ng yan ay scams o misleading information. Ang totoo, kung may bagong batas na ipapasa para sa Universal Social Pension, mag-a-announce ang DSWD, ang Office of the President at ang lahat ng official government channels. Hindi nila ito i-announce sa isang random YouTube video o sa Facebook page na walang blue check mark. Kaya bago kayo maniwala sa anumang balita, i-check muna ninyo kung galing ba ito sa official sources tulad ng DSWD website, PhilSci's website o sa official Facebook pages ng government agencies. Pangalawa, huwag kayong magbabayad sa sinumang nag-aalok ng guaranteed approval para sa social pension o anumang government benefit. Lahat ng application para sa government benefits ay libre. Walang processing fee, walang facilitation fee, walang under-the-table payment. Kung may nag-aalok sa inyong fixers na makakatulong daw sa inyo para mabilis ang application ninyo, huwag kayong papatol. I-report ninyo ang mga taong ito sa barangay o sa pulis dahil ito ay scam. Ang totoo, kailangan lang ninyong pumunta sa DSWD office o sa inyong barangay hall, mag-submit ng required documents at maghintay ng assessment. Walang shortcut, walang bayad. Pangatlo, mag-ingat sa mga text messages o emails na nagsasabing kayo ay nanalo ng raffle mula sa DSWD o SSS o GSIS. Ito ay phishing scam na ginagamit ng mga scammers para makuha ang inyong personal information tulad ng ATM PIN, bank account number o senior citizen ID number. Ang official government agencies
ay hindi nag-aalok ng raffle o lottery para sa seniors. Kaya kung may natanggap kayong text na nagsasabing kailangan ninyong mag-click ng link para maklaim ang inyong prize, huwag kayong mag-click. Delete ninyo agad ang message at i-block ang number. Pang-apat, para sa mga nakakakuha na ng social pension mula sa DSWD, make sure na updated ang inyong records. Kung lumipat kayo ng address, namatayan kayo ng asawa, o may nagbago sa inyong living situation, kailangan ninyong mag-update sa DSWD para hindi masuspend ang inyong pension. Ang problema kasi, kapag hindi updated ang records ninyo at nag-conduct ng validation ng DSWD, baka makonsider kayong not found o inactive at ma-stop ang inyong payout. Kaya at least once a year, pumunta sa inyong barangay o DSWD office at mag-update ng inyong information. O panglima, kung kayo ay nag-aantay ng pension mula sa SSS o GSIS at delayed ang payment, huwag kayong basta maghintay na lang. Tumawag kayo sa SSS hotline na 1455 o GSIS hotline na 88474747 at magtanong kung ano ang status ng inyong pension. Minsan, ang dahilan ng delay ay simple lang, tulad ng wrong account number, expired ATM card, o incomplete documents. Pero kung hindi ninyo ito i-follow up, baka buwan-buwan kayong maghintay ng wala. Kaya be proactive, mag-follow up kayo regularly hanggang sa makuha ninyo ang inyong pera. Pang-anim, mag-organize ng inyong mga documents. Maraming seniors ang nahihirapang mag-apply ng benefits dahil nawawala ang kanilang birth certificate, marriage certificate, o SSS/GSISID. Kaya gumawa kayo ng folder na naglalaman ng lahat ng inyong important documents, birth certificate, marriage certificate, death certificate ng asawa if applicable, senior citizen ID, SSS or GSISID, PhilHealth ID, at lahat ng pension-related documents. I-photocopy ninyo ang lahat at itabi ang original. Kapag may kailangan kayong isubmit, ang photocopy lang ang ibibigay ninyo para hindi mawala ang original. Pang-pito, kung kayo ay may anak o kamag-anak na tumutulong sa inyo, make sure na aware sila sa lahat ng inyong benefits at payout schedules. Kasi maraming seniors ang nakakalimutan kung kailan ang payout o kung saan ang claiming venue. Kaya i-involve ninyo ang inyong pamilya sa proseso. Mas mabuti na may katulong kayo, lalo na kung mahirap na kayong maglakad o hindi na kayo makasakay mag-isa. Pero mag-ingat din kayo, huwag kayong magbibigay ng full control ng inyong ATM card o bank account sa kahit sino, kahit kamag-anak pa. Maraming kaso ng elder abuse kung saan ang sariling anak o kamag-anak ng senior ay nag-withdraw ng pension nang hindi alam ng senior. Kaya keep control of your money at kung kailangan ng tulong, make sure na kasama ninyo ang taong iyon kapag nag-withdraw kayo. Pang-walo, kung kayo ay walang bank account at nakadepend sa cash payouts, mag-open ng basic savings account sa bangko. Maraming bangko ang nag-aalok ng senior citizen savings account na walang maintaining balance at may higher interest rate kaysa regular accounts. Ang advantage ng bank account ay mas safe ang inyong pera kaysa itago sa bahay at pwede kayong gumamit ng ATM para mag-withdraw anytime without waiting sa payout schedules. Pero mag-ingat sa ATM, huwag kayong magpapakita ng PIN sa kahit sino. At huwag kayong mag-withdraw sa madilim o liblib na lugar. Mga lolo at lola, alam kong nalulungkot kayo na walang 1,500 piso universal pension na darating in the near future. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Ang totoo, kailangan ng lakas ng ating mga tinig para ipasa ang Universal Social Pension Bills na pending sa Kongreso. Kailangan nating magkaisa at ipakita sa ating mga lawmakers na mahalaga ang benepisyo na ito at deserve ng bawat senior ang makatanggap ng pensyon. Kaya ang unang hakbang ay mag-contact sa inyong local congressman at senador. Magsulat kayo ng liham, tumawag sa kanilang opisina o mag-send ng email.
Sabihin ninyo na kayo ay naghihintay ng Universal Social Pension at umaasa kayong susuportahan nila ang bill. Kung kayo ay mahirap magsulat o tumawag, hingin ninyo ang tulong ng inyong anak o kamag-anak. Ang contact information ng mga lawmakers ay available sa kanilang official websites at Facebook pages. Ang bawat mensahe na inyong ipapadala ay may impact, kaya huwag kayong mag-atubiling magsalita. Pangalawa, sumali sa senior citizen associations o federations sa inyong lugar. Maraming senior groups ang aktibong nag-a-advocate para sa rights at benefits ng seniors. Kapag nagkakaisa kayo bilang isang grupo, mas malakas ang inyong tinig at mas mapapakinggan kayo ng gobyerno. Mga senior citizen associations ay regular na nag-conduct ng dialogues, forums, at consultations with government officials at ito ay opportunity ninyo na direktang makapag-voice out ng inyong concerns at demands. Pangatlo, maging aware sa mga proposed bills at pending legislations. Huwag kayong umasa lang sa kung ano ang naririnig ninyo sa chismis o sa social media. I-check ninyo ang official websites ng Congress tulad ng congress.gov.ph at basahin ninyo ang mga proposed bills. I-share ninyo sa inyong kapwa seniors ang tamang impormasyon para lahat ay may awareness sa kung ano ang nangyayari sa gobyerno. Pang-apat, kung may eleksyon, bumoto kayo. Piliin ninyo ang mga kandidatong may clear platform para sa seniors at may track record ng pagtulong sa elderly population. Huwag kayong boboto based sa kung sino ang nangako ng instant ayuda o kung sino ang nagbigay ng grocery packs during campaign period. Tingnan ninyo ang kanilang legislative records, ang kanilang advocacy, at kung talagang nag-deliver sila ng pangako. Ang boto ninyo ay mahalaga, kaya gamitin ninyo ito wisely. Mga minamahal kong lolo at lola, alam kong nakakapagod na marinig ang mga balitang puro pangako lang pero walang nangyayari. Alam kong nakakainis na makakita ng mga videos na nag-aano-announce ng mga benepisyong hindi naman totoo. Pero mas nakakasakit ang umasa sa wala kaysa manatiling aware sa realidad. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, huwag kayong maniwala agad sa mga nakikita ninyo sa social media. I-verify ninyo ang bawat balita, magtanong sa barangay, tumawag sa DSWD hotline na 873-1801 o pumunta sa nearest DSWD office para makakuha ng accurate information. Ang katotohanan ay ganito, wala pang 1,500 piso Universal Social Pension ngayon, pero may mga pending bills sa Kongreso na maaaring maging batas sa hinaharap kung susuportahan ng maraming senators at congressmen. Ang kasalukuyang available na benefits ay ang 1,000 piso monthly social pension para sa indigent seniors, ang SSS at GSIS pensions para sa mga qualified retirees, at ang iba't ibang discounts at privileges under the Senior Citizens Act. Ito ang mga benepisyong pwede ninyong kunin ngayon, hindi bukas o sa susunod na taon, kundi ngayon. Kaya mga lolo at lola, gamitin ninyo ang inyong mga karapatan. Mag-apply ng social pension kung kayo ay qualified, mag-claim ng inyong SSS o GSIS pension kung hindi pa kayo nag-a-apply at gamitin ang inyong senior citizen discounts sa bawat bili ninyo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-atubiling magtanong at huwag kayong magpapagamit sa mga taong nangungutong o nag-aalok ng mga scam. At sa mga content creators na nanonood nito, pakiusap huwag ninyong i-mislead ang ating mga seniors. Ang ating mga lolo at lola ay deserve ng respeto at ng totoong impormasyon. Kung gusto ninyong gumawa ng videos tungkol sa government benefits, mag-research muna kayo ng mabuti, i-verify ninyo ang source at sabihin lang ang totoo. Huwag ninyong gawing clickbait ang kapakanan ng ating mga seniors.
Ang pera na kikitain ninyo mula sa ads ay galing sa views ng mga taong umasa sa inyong video, at kung ang video ninyo ay puro kasinungalingan, ano ang mararamdaman ninyo kapag nalaman ninyong nagkagulo ang isang senior dahil umasa siya sa balitang hindi naman totoo? Sa lahat ng ating mga seniors, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakatulong ang video na ito para malaman ninyo ang katotohanan. Mag-subscribe po kayo sa channel para sa mas maraming honest updates tungkol sa senior benefits, SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang government programs. At huwag kalimutan, i-share ninyo ito sa inyong kapwa seniors para lahat ay may tamang kaalaman. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo palagi at naway maging malusog at masaya kayo sa bawat araw. God bless po sa inyong lahat.